Good morning, Phil and Zed. Welcome to the Sunday service in Auckland, New Zealand. So I'm really glad to welcome everyone, and this is our first day po to have a daylight saving time in New Zealand and Australia. So welcome na welcome po ang lahat ng nakikinig dito po sa New Zealand and overseas, Australia or sa Pilipinas man po. So bubasa ko po ang oras na to na basahin sa inyong isang verse from Romans 33. Romans 11 verses 33 to 36. Ang sabi doon is there anyone around who can explain to God? Anyone smart enough to tell him what to do? Anyone who has done him such a huge favor that God has to ask his advice? Mga kapatid, it's very clear in the verse that it says everything comes from the Lord. Everything happens through him. Everything ends up in him. Always glorify, and praise him. So ngayong umaga po, tayo po ay manalangin bilang panimula at atin pong ihanda ang ating mga sarili sa pag-awit at pag-sing ng mga praises kay Lord. So tayo po ay manalangin. Father God, Lord, maraming salamat po and you have brought us here, Panginoon, sa oras na ito. Lord, we're welcoming you with our hearts full of joy, Panginoon, dahil makakasama ka namin. Pupurihin ka namin sa lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy kang kasama namin, Panginoon, sa araw-araw, sa lahat ng trials, sa lahat ng aming joy, Panginoon. Ikaw ang aming kasama. So Lord, salamat that you have brought us here. You walk us into this platform, Panginoon. Therefore, Lord, this morning, we will surrender our lives to you. Panginoon, ang oras na to ay ipofocus namin sa iyo lamang, Panginoon. Lilift up namin ang aming mga voices to sing praises to you. Lilift up din namin ang aming mga isip, Panginoon, upang sa iyo lamang kami makafocus, Panginoon. Aming mga ears ay ipofocus lang din, Panginoon, upang makapakinig ng iyong mga salita. So, Panginoon, maraming salamat po muli sa pagdala mo sa amin dito. And we will glorify your name as you said in your word. That everything comes from you and everything is through you. Panginoon, maraming salamat po. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y maghanda upang tayo umawit sa Panginoon. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb.
greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You are the Word at the beginning, one with God alone most high. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name
Praise God. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa aming paglapit sa umagang ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Tinataas ka namin, Panginoon, sa mga oras na ito at pinupuri ka namin, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga pag-awit. Tanggapin niyo po ang aming paglapit sa iyo, aming pagkanta, upang ikaw ay aming mapupurihan sa mga oras na ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon. Naka-tune in, Panginoon, upang lumapit sa iyo. Salamat po sa mga nakikinig na naabot, Lord, sa mga gawaing ito, sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa mga oras na ito. At wala pong ibang maitaas sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang aming mapasalamatan at dakilain sa umagang ito, Ama. Panginoon, sa aming pong pag-umpisa sa mga gawaing ito, patuloy po namin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang lahat ng may mga part sa umagang ito, Panginoong Diyos. Magmula sa presider hanggang sa magmensahe, magdala ng iyong mensahe sa umagang ito. Ang aming pastor, patuloy niyo i-bless, Lord, na ang mensahe nga ang kanyang sasabihin nanggagaling sa iyo. Ito po ay magiging maipasok sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong walang sawang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon, sa pagsiserve sa iyo. Nakikita namin ang paligid namin, Lord. Marami na pong nangyayari, Lord, sa aming paligid. At ito po yung mga sign mo, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik. Lord, patuloy niyo pa palawigin, Panginoon, ang mga gawain mo sa mundong ito, God. Patuloy niyo pong ipadala ang mga missionaries, Panginoon, upang ipaabot sa iyo sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo na ikaw ay Diyos at ikaw ay buhay sa aming mga buhay, Lord. Patuloy niyo i-bless, God, maging ang lahat ng mga church na bukas ngayon sa mga gawain mo. Patuloy niyo pong i-bless, God, maging ang aming mga ginagawa, ang aming mga plano sa Phil-Insid Fellowship upang ikakabuti, Panginoong Diyos, ikalalawig ng iyong mga gawain. Patuloy po namin nilalapit ito sa iyo dahil ang katugunan po ay nasa iyo, ang tagumpay po ay nasa iyo lamang, Panginoong Diyos. Patuloy niyo i-bless, Lord, ang Person Worship team na ginagamit mo. Patuloy niyo pong i-anointing, Panginoong Diyos. Nang sa ganun, Panginoong Diyos, ay maging epektibo ang lahat ng aming ginagawa sa iyo, Lord. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa mga pastor na ginagamit mo sa ministering ito, God. Kay Pastor Jojo, Pastor Alex, sa kanilang mga pamilya, Panginoong Diyos. Bagamat malayo ang bawat isa sa amin, Lord. Pero ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig ang nagbubuklod sa amin, Panginoong Diyos. Upang kami po'y magpatuloy na maglingkod sa iyo, God. Lord, napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. At ang iyong mensahe ngayong umaga sa aming mga buhay, Panginoong Diyos, ay aming pong pakinggan at aming pong pag-aralan, Panginoon, ang iyong kagustuhan, ang iyong kalooban, Panginoong Diyos. Ibigay niyo po sa amin, Lord, ang karunungan na nanggagaling sa iyo, Lord, upang aming pong malaman, Lord, ang iyong kagustuhan sa amin sa mga dapat naming gawin, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless, God, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, na hindi kami madala sa mga pangyayari sa aming paligid, Lord. Dahil alam namin, Panginoong Diyos, na mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. At alam namin, Panginoon, na aming buhay pansamantala lamang sa mundong ito. Dahil inaasam-asam namin, Panginoong Diyos, ang buhay na walang hanggan. At iyon ay pangako, Panginoong Diyos, sa mga taong lumapit sa iyo at naniwala sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless din ang mga taong, Lord, na nakikinig sa naabot sa mga gawain ito, sa mga oras na ito. Patuloy niyo ipakilala sa iyo, Panginoon, sa kanila, Panginoon, na ikay buhay sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. At handa pong lapitan sa lahat ng oras, sa anumang mga sakuna.
I-bless mo, Panginoon, ang may mga karamdaman. Salamat, Panginoon Diyos, sa kagalingan. Maraming salamat din po sa mga answers prayer, Panginoon, na amin pong nakakamit sa aming mga kapatiran, Panginoon. Sa mga naghanap ng work, Panginoon, patuloy niyo pong i-bless, Panginoon Diyos. Alam namin, Panginoon, may tamang panahon para sa mga nangangailangan. At ibibigay niyo po ito sa tamang panahon, Lord. Panginoon, ikaw lamang maitaas, Lord, sa aming mga buhay sa umagang ito. Tuloy niyo po bless ang lahat ng family ng PLN Fellowship at sa iyong mensahe sa araw na ito, God. Lord, ito po ang aming dalangin sa umagang ito sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Maraming salamat sa praise and worship team and also Brother Jared for the pastoral prayer. We will proceed with our announcements. Okay, so sa ating pong screen nakikita natin that we will have our face-to-face worship service this coming Sunday, 14th of April po, Sunday at 5 p.m. sa ating pong venue sa Belong Church, and that's in Pollen Road, Glenfield, North Shore, Auckland, New Zealand. So magkita-kita po tayo. Yan ang ating order of worship for next Sunday. So ang ating speaker ay si Pastor Alex Hernandez, presider Sister Janet Asi, Pastoral Prayer, Sister Heidi Cos, Bible Reader, Brother Dominic de la Cruz, Offering, Brother Eric Encela, and Praise and Worship, Sister Lolit Encela. Okay, atin pong i-announce na meron po tayong PhilNZ Church Leaders Meeting. So that will be on Saturday, 13th of April, via Zoom po ito at 8 p.m. New Zealand time. Okay, so yan lang po ba ang ating announcements? Check ko lang po sa ating mga pastor, meron pa po ba tayong dapat i-announce? Otherwise, we will proceed po sa ating susunod na bahagi ng ating service. Okay, kung wala na po, tayo po ay magpo-proceed na sa ating susunod na bahagi. Okay, so sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay mag-proceed na po tayo sa ating sharing and testimony. Medyo nagkaroon lang po ng technical issue po sa ating slides, but ang susunod na bahagi po ay ating sharing and testimony. So tinatawagan po ang kahit sinong gustong magpasalamat sa or magbigay ng puri sa Panginoon. Meron po ba? Ako po muna. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Praise God. God is so good. Dahil meron na po ako, may pinagkaloob po siya sa akin na trabaho po. Alam niyo po, it is a favorable work po dahil ang prayer po talaga namin dapat po, ang prayer po talaga namin, yung location at saka yung location po ng trabaho, yung work, and yung location po ng matitirihan po namin, prayer po namin nasa bandang central ng Auckland or nasa center ng Auckland. So yun po, meron po akong work, magkakaroon po ako ng work sa bandang Avondale. So yung sa Avondale, sabi nila, yun po ay bandang center na po ng Auckland. So yun po, nagpapasalamat po talaga po kaming mag-asawa dahil po sa ipinagkaloob niya po itong magandang trabaho po para po sa akin. Yun po. Praise God. Praise the Lord, Sister Grace. Si Sister Grace po ang nagbigay ng testimony. Siya po ang wife ni Pastor Alex. So praise God, may work na po siya.
and answered prayer dahil binigay ni Lord na it's located in central part of Auckland. Praise the Lord. Meron pa po ba gusto magpasalamat? Okay, kung wala na po, atin na pong susunod ang ating tithes and offering prayer. Naghang po ang ating screen, so tatawagan ko na po ang ating kapatid na Sister Angela. Go ahead, Sister Angela. Okay po. Hello? Hello? Good morning po. Good morning, Angela. Before we pray for our tithes and offering, I just want to share Luke 21 verse 1 to 4. Sabi dito, Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering box, and he saw a poor widow put in 2 small copper coins. And he said, "Truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them, for they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all she had to live on." So, I just want to share with you na at the end of the day, money is nothing really but a piece of paper. God doesn't need our money. What God needs is our willingness to give to His church para magamit natin yung blessings natin to bless other people as well. So, let us pray. Panginoong Sus, pinupuri ka namin, O God, pinasasalamatan, dinadakila sa umagang ito. Salamat po, O God, sa panibagong opportunity na ibinigay mo po sa amin para kami po'y makapagbigay ng aming tithes and offering. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami, O God, sapagkat you enabled us, Panginoon, na makapagbigay sa iyo by giving us our jobs, O God. Thank you, O God, kasi you provided our needs. Thank you, O God, for blessing us bountifully, O God. And we pray, O God, na may you continually bless us, O God, so we can be a blessing to the people around us as well. May you bless our workplaces, Panginoon. We rebuke the devourer in Jesus' name. Amen. And we also claim, O God, na even though there are a lot of negative things happening sa aming paligid, O God, that all of our needs will be supplied at sobra-sobra pa nga nang sa ganon mag-overflow ito sa mga taong nakapaligid sa amin. Thank you, O God. Thank you for everything. Thank you for the love. Thank you for the care. Thank you, O God, for the protection. And thank you for the provision. All of this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Okay, so sa ating pong pagpapatuloy, naka-flash po sa screen ang ating PhilanZ Church Bank account. So if you will be touched by your heart na mag-contribute pa po sa ating tithes and offering, please feel free to take a screenshot of this bank account number and you can transfer your online giving sa aming bank account po. Maraming salamat po. Bible reading will be done by Brother Israel. Muna kung may lalabas sa screen. Command them to be subject to rulers and authorities to obey. To be ready for every good work, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. Amen. Praise God for His Word. So sa oras pong ito, tayo ay maghahanda na ng ating mga puso, isipan at full focus po sa salita ng Diyos. Ang topic for this Sunday is submission to God, and the theme for the month is submission. So let's all welcome po ang ating pastor, Pastor Alex Hernandez. Okay, good morning to everyone. Pagpasensyahan nyo na po, may nagkaroon lang po tayo ng konting interruption lang po sa atin pong
sa atin pong so ngayon pong umaga pong ito ay patuloy po tayong lumapit sa ating pong Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we thank you, God, Father, for this opportunity and privilege to honor and glorify your name. Thank you, God, because your love compels us to do these things. We receive your love, we receive your blessings, and we receive your promise in our lives. Thank you, God, for your goodness, for your mercy, and thank you, God, for your joy and protection, Panginoon. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Nakikita niyo po ako sa screen? Okay. So, good morning sa atin pong lahat. Okay. Good morning, everyone. And welcome to Thrill and Said Fellowship sa umaga pong ito. And we're so happy po na makasama po kayo ngayon pong araw pong ito in person or online. So, ngayon pong umaga pong ito, for those who are online, we also encourage you to comment or type your greetings sa atin pong comment section. Actually, pwede nyo rin pong i-share sa ating pong Facebook Live ang ating pong social media platform. Please do so. And I know tayo po ay excited po na magpuri po ngayon sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng kanya pong salita. Okay. Yung atin pong narinig na binasa po sa ating talata ay patungkol po ito sa pagpapasakop po sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sapagkat sila po ay inilagay po ng Diyos po sa atin upang isaayos po ang mga bagay-bagay po sa ating po mga buhay. Subalit, mas higit po nating maiintindihan po ang salitang pagpapasakop or how to submit to authority. Kung sisimulan po muna nating maintindihan yung importance o kahalagahan po ng pagpapasakop po sa atin pong Diyos. So kaya ngayon pong ngayon pong umaga pong ito po ang ating pong pag-uusapan. It's all about submission to God or submit to God. Yan. Sapagkat ito po ang ating pong theme for this month of April. Yan. Kaya abangan niyo po yung mga susunod po natin mga topic or mga maririnig po natin sa mga susunod po ng mga linggo patungkol po sa salita po ng ating Panginoon, patungkol po sa about submission. Okay, I know most of us know the story about Peter walking on water. Okay, alam na po natin yan at medyo sa iba po ay medyo palasak na po itong story po ni Peter patungkol po sa walking on water. Kaya lang po, karamihan sa Kristiyano po ngayon na hindi po nila alam ng story pong ito ay hindi lang po ito patungkol kay Peter. Okay? But about what God wants to do with every one of us. Nais po ng Diyos na tayo pong lahat ay humakbang, lumakad sa mga imposibleng bagay sa pamamagitan po ng pagpapasakop po natin sa ating pong Panginoon. Yan po yan. At naway maintindihan po natin lahat na sa pamamagitan po ng ating pong sariling lakas ay hindi po natin kakayanin kung wala po ang Diyos na tutulong po sa atin. Okay? So because if you want to walk on water o sa mga imposibleng bagay, the first thing we need to do is to recognize the presence of God in our lives. Yan po yan. Kaya kung titingnan po natin at pag-aaralan po natin maigi, yung imposibleng paglakad po ni Peter sa tubig, makikita po natin na yung story begins with the disciples caught in a storm on the Sea of Galilee. It was in the middle of the night at ang mga disciples po ay hindi malaman ang gagawin dahil sa tindi po ng lakas ng hangin at alon nung panahong yon. And Jesus came to them walking on the water. Yan, makikita po natin yan at mababasa po natin sa salita po ng ating pong Panginoon. Okay? In Matthew chapter 14 verse 26 to 32. Ano po ang sabi po na hanggang 26 to 27? And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. Okay. So,
nagulat po, natakot po ang mga disciples po nung makita po nila na meron pong tao na kung saan ay naandun po sa ibabaw ng dagat. Okay? At nagulat po sila at ang sabi po nila ay ito ay multo. And they cried out for fear. Takot na takot po sila nung panahong yun. In verse 27, but immediately, sabi nga nun, Jesus spoke to them, saying, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Sabi po, huwag kayong matakot. Alam niyo po, when Jesus said, I am, He was saying, it's me. Ako ito. It is I. Yung mga salita pong iyon ng ating pong Panginoon ay nagbibigay po ng sapat na kasiguruhan upang mawala po ang kanila pong mga takot. Mga kapatid, sa lahat po na nakikinig po sa umaga pong ito, whatever storm you are facing today, whether it be financial, physical, or emotional, we need to know na yung word na I am is there. Okay? Kapag alam mo na ang Panginoon ay naandyan, handang ibigay o gawin ang anumang kailangan mo, maniwala po kayo sa hindi, naniniwala po ako na ang takot po na ito sa ating po mga puso ay mawawala. This is what happened to Peter. Okay? So, Matthew chapter 14 verse 28, sabi po doon, and Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Grabe, no? Ganun po yung declaration po ni Peter nung panahon pong yun. At makikita mo na parang ang dating po niya ay what a bold response. Okay? So when Peter recognized the presence of Jesus, hindi lang nawala yung takot sa kanya, but faith rose up in his heart to walk in the impossible. Yun po ang sabi po ng salita po ng Diyos, di ba? So yung kanyang pagpapasako po sa Panginoon nung gabi po na yon at pananampalataya sa kanyang pong puso ay nagmanifest upang siya ay lumakad sa tubig. Yan. Mga kapatid, hindi ko po alam ang pwedeng maging dahilan sa iyo ngayon upang ikaw ay lumakad sa isang imposibleng bagay. But we need to know that Jesus, the great I am, is with you or with us or within us, mga kapatid. Sapagkat kapag tayo po ay nagpasakop at nirecognize mo ang presensya ng Diyos sa anumang sitwasyon na nangyayari sa buhay po natin, I believe with all my heart, faith will rise up. At ito ang magiging dahilan para po sa atin to step out and walk in the impossible. Okay? So kung tayo po ay lalakad sa mga imposibleng bagay na nangyayari po sa ating pong buhay, we need to discern, mga kapatid, between faith and foolishness. Si Peter ay lumabas ng bangka para lumakad sa tubig. Hindi po dahil siya po ay risk taker. Dahil ang sabi po ng Panginoon sa kanya, come, halika, sabi ng Panginoon kay Peter. Alam niyo po, naniniwala po ako mga kapatid, na yung pong salitang come or halika ay pagpapakita po ito kay Pedro na kailangan po muna niya magpasakop sa Panginoon bago po mangyari ang imposibleng bagay sa buhay po niya. Okay? So yun. In the same way, ganun din po sa atin pong lahat. Ibig sabihin, hindi ka gagawa ng hakbang para lumakad sa isang imposibleng bagay because you think it's a good idea or dahil may taong nagsabi lang sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, hahakbang lang tayo at lalakad dahil alam mong yun ang sinabi ng Panginoon sa'yo. And that is total submission to God. And that is faith, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi lang po tayo basta-basta nakikinig lang sa mga sinasabi ng ibang mga tao. Or hindi lang po natin iniisip po ito na ito ay isang magandang idea para gawin ang isang bagay. Kundi naniniwala ka na kaya gagawin natin ang isang bagay na ito dahil naniniwala ka na ito ay sinabi po ng ating Diyos sa iyo. So ang tanong, how do we hear the voice of God? Or how does God speak to us? Paano po ba nangungusap ang Panginoon po sa atin? O ang tanong ba ay, nangungusap ba talaga ang Panginoon sa panahon po natin ngayon? Because the Bible says that Jesus is the good shepherd and we are His sheep. Sabi po ng Bible, He calls us by name and we follow Him because we know His voice. Di ba ba? In John chapter 3,
Verse 5, ano pong sabi po ng Word of God? Sabi po ng Word of God sa John chapter 10 verse 5, they won't follow a stranger. They will run from him because they don't know his voice. Ito pong verse 5 ay nagsasabi po na that we don't follow a stranger because we don't recognize his voice. Ibig sabihin po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, dapat alam mo kung ano ang boses po ng ating pong Panginoon. Madalas kaya hindi po alam ng karamihan ang boses ng Panginoon kasi marami po sa mga anak po ng Diyos sa panahon po natin ngayon na mas gusto po nilang pinakikinggan kung ano ang sinasabi po ng mga tao sa kanila pong paligid. Diba? Balikan ko po yung tanong po kanina. How does God speak to us? Paano po ba nangungusap ang Diyos sa atin po mga buhay? Okay? Isa-isahin po natin. I believe to His Word sa pamamagitan po ng Kanya pong salita. Yan, naniniwala po ako na unang-una nagsasalita at nangungusap po ang Panginoon po sa atin sa pamamagitan po ng Kanya pong salita. Okay? So, okay. So, sapagkat kapag hindi po tayo nag-i-spend ng panahon sa salita po ng ating pong Diyos, obviously, mga kapatid, ay mahihirapan po tayong marinig ang boses po ng ating pong Panginoon. Even circumstances, yung mga bagay na nangyayari po sa atin pong, o sitwasyon na nangyayari po sa atin, I believe na nangungusap din po ang ating pong Panginoon. Even through impressions, hindi po ba? Pag sinabi pong impressions, ibig sabihin ito po ay mga revelation or rima na nagmumula po sa atin pong Panginoon. Yung bang parang maaaring may naririnig po tayong small voice. Yung kumbaga sa panahon po natin, parang tinatawag po natin niya na konsensya. Hindi po ba? But ibig sabihin po ay impressions from God. Or in other people. Sa kapwa po natin mananampalataya, I believe ang Panginoon po ay nangungusap po sa pamamagitan po ng iba pong mga tao. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Malalaman mo kung ito po ay galing sa Panginoon. Kung totoo bang ang Diyos ay nangungusap po sa atin, naniniwala po ako, God's voice, mga kapatid, never brings guilt or condemnation, but peace and joy. Tandaan po natin yan, ha? Ang Panginoon, ganun po siya. Hindi po guilt and condemnation ang dala-dala po niya sa ating pong mga buhay kapag siya po ay nangusap sa atin pong lahat. Kundi ay nagkakaroon po tayo ng kapayapaan at meron po tayong joy sa atin pong mga puso. Kaya bilang mga tupa or bilang mga sheep, we base our decisions only on the voice of the shepherd. Sapagkat naniniwala po ako na ang pakikinig po sa salita po ng ating pong Panginoon ay isang kaparaanan po ng pagpapasakop po natin sa ating pong Diyos. So why not practice here in the day-to-day, mga kapatid? Even sa inaakala po natin mga maliliit na bagay. Hindi po ba? Ay pwede rin po tayong humingi ng pagpapasakop po sa ating pong Panginoon. Yung in a simple thing, sabi na po natin, kapag kakain tayo sa labas, kasama po natin ang ating pong mga pamilya, why not ask God? Kapag magluluto po tayo, ano bang i-prepare ninyo na masarap na ulam ngayong tanghalian? Pwede nating ihingin ang pangungusap ng ating pong Panginoon. Or yung mga brand na bibilin o susuotin po natin, pwede natin kausapin ng Panginoon. And I believe na mangungusap po siya even sa maliliit na kaparaanan po ng ating pong mga buhay. Mga kapatid, we should practice hearing His voice every day because we need His guidance every day, mga kapatid. Dahil kapag natutunan mong makinig sa Panginoon, even sa maliliit pong mga bagay, mga kapatid, I believe it becomes easy to hear Him in the big things. Ang susi po sa lahat po ng ito ay ang atin pong total submission sa ating pong Panginoon sa lahat ng aspeto po ng ating pong buhay. Sa mundo pong ating ginagalawan o sa maraming tao, ang paglakad po o paghakbang sa pananampalataya o sa mga imposibleng bagay ay kamangmangan. But rest assured, mga kapatid, na kapag ikaw
ay humakbang at nilakaran mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, it becomes a solid rock beneath your feet that will not let you down. Praise God. Balikan po natin ang sinasabi po ng salita po ng Diyos sa verse 29. Ano po ang sabi po ng Word of God in verse 29? Okay? Sabi po ng verse 29, so he said, come. And when Peter, sabing ganon, had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Yun po ang sabi po. So, dito makikita po natin yung mga taong nagsasubmit sa Diyos, lumalakad sa pananampalataya o lumalakad sa mga imposibleng bagay, ang tawag po sa kanila ay mga water walker. And water walkers are people who get out of the boat. Di ba? Katulad po ng ating binasa na kung saan sila po ay nasa bangka, na kung saan makikita po natin dito, na kung saan dahil sa matinding pananampalataya at pagpapasakop po sa ating pong Panginoon ni Peter, siya po ay lumabas sa kanya pong bangka. Kaya ang tanong po sa atin pong lahat ngayon pong hapon pong ito, what is the boat? Okay? I believe the boat represents our comfort zone. Yan. Kapag sinabi pong comfort zone, mga kapatid, ito po yung mga bagay na kinatatakutan po natin na hindi po natin mabitaw-bitawan sa buhay po natin. Comfort zone means parang nahirati na po tayo sa isang bagay na parang ayaw na po nating sumubok pa ng ibang bagay. Or parang okay na, dyan, okay na po tayo na dyan na lang. Di ba? Or pwedeng sabihin po natin na ayos na ako dito, okay na ako. Pwede na to, parang ganun. Or pwedeng sinasabi natin sa ibang mga tao na hindi kita pakikialaman, wag mo lang din akong pakialaman. Di po ba? That's part of our comfort zone. And dito po sa story, makikita po natin na alam po nating lahat, Peter was a fisherman. He was comfortable in the boat. Di ba? Kaya nung makita po ng mga disciples po na may lumalakad po sa tubig, ano nangyari? Natakot po sila at maaring lalo po silang nagsumiksik sa loob po ng bangka nila. Pero nung marinig po ni Peter or ni Pedro po ang boses po na pamilyar po sa kanya, nawala po yung takot niya. Alam niya na ligtas siya or ligtas sila mula sa pinanggagalingan ng boses na iyon. Sabi po ni Peter sa Panginoon, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So ulit, sabi po niya, come. Sabi ng Panginoon. And when Peter had come, sabi ganoon, and Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Lumabas daw po siya at ang ginawa po niya, pagbaba po niya, paglabas po niya ng bangka, siya po ay tumungo po sa ating pong Panginoon. So pinapakita po ng story po na ito, completely, mga kapatid, ibinigay po ni Pedro sa Panginoon ang lahat po ng pinangahawakan po niya. Lahat po ng lakas po niya. Lahat ng takot na meron po siya, lahat po ito ay binigay ni Pedro. Kaya lang, mga kapatid, panandalian lang. Dahil makikita po natin dito po sa story po na ito, in verses 30 to 31, sabi ganoon, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, oh, you, O little faith, why did you doubt? Sabing gano'n ng Panginoon po kay Peter. Kaya makikita po natin sa story po na ito, nung ma-out of focus si Peter, ano nangyari? Nagsimula ulit na siya po ay matakot. Unti-unti siyang lumulubog sa tubig. Pero hindi po siya hinayaan ng ating po Panginoon na lumubog at hayaan po siyang lumangoy mag-isa pabalik sa bangka. Instantly, ang ginawa po ng Panginoon, inabot po ng Panginoon ang kanyang kamay upang iligtas po si Peter. Alam niyo po, ganun din po sa atin pong lahat, sa totoo lang. May mga pagkakataon po sa buhay po natin na sobrang willing po tayo na isubmit ang lahat ng meron tayo sa Panginoon.
Pero kapag dumadating na po ang mga matinding pagsubok po ng ating po mga buhay, ay doon po nararanasan po natin ang pag-aalinlangan po sa pwedeng kayang gawin po ng Diyos sa ating po mga buhay. Hindi po ba? Mga kapatid, I don't know what your boat is today. Hindi ko po alam kung saan ka na po ngayon sa relasyon mo sa ating pong Panginoon. Maaaring baka masyado na po tayong komportable sa katayo ang meron po tayo ngayon. Maaaring mahirap na pong gibain ang ating pong pananaw o mga bagay na pinaniniwalaan po natin sa buhay. Baka masyado na po tayong focus sa maraming bagay. Please don't get me wrong. Ang tawag po sa aming mga pastor po ay minister of the word. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano po yung mga bagay na nais pong ipasabi po ng Panginoon, batay po sa kanya pong salita, yun po yung amin pong sinasabi po. Especially kapag ipinahatid po namin sa ating lahat po ang salita po ng ating pong Panginoon. Maaaring ang inyo pong naririnig po ay naayon po sa ating pong mga karanasan ngayon pong umaga pong ito. Let's settle it to the Lord mga kapatid. Uulitin ko po, symbolically speaking, I don't know what your boat is today. It may be a relationship na sinasabi ng Panginoon sa iyo to step out of, di ba? Because it's bringing you down. Maybe it's your job. Maaaring sobrang focus po tayo sa family po natin o sa bahagi po ng pamilya po natin at parang wala na po tayong pakialam sa paglilingkod natin sa Panginoon. Or maaaring yung mga bagay na pinaniniwalaan po natin, hindi po ba? Alam niyo po, God has something better for us. Kaya lang maaaring, or maybe some of us here, natatakot po tayo na humakbang dahil iniisip po natin na baka magkamali po tayo sa desisyong gagawin po natin. Katulad po ni Peter, God will never leave us hanging, mga kapatid. So if you want to walk in the impossible, you must get out of the boat, mga kapatid. Okay? So, ulitin ko po, if you want to walk in the impossible, we must get out of the boat and submit to God. Kaya nga, ngayon pong umaga pong ito, maaaring meron tayong mga bagay na mga pinagdadaanan po sa buhay. Naniniwala po ako na bago mangyari po ang kalooban ng Panginoon, bago po mangyari ang mabubuting bagay na nais ng Panginoon na mangyari sa buhay po natin, we need to submit, total submission in all aspect of our lives, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Kaya ngayon pong umagang ito, ang challenge po sa atin, ibigay po natin sa Panginoon. Hayaan po natin ang Diyos, ang siyang gumawa at kumilos sa buhay po natin. Ang gawin lang po natin, makinig po tayo sa mga bagay na nais po ng Diyos na nagawin po natin sa ating pong buhay, mga kapatid. Totoo po yan, na may mga bagay po tayo, marami po tayong bagay na ginagawa na sinasabi po natin na ito ay para, ginagawa po natin ito para sa ating pong Panginoon. Okay po yan. But masarap pong gawin ang isang bagay kung alam po natin na ito po ang pinagagawa po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Pero ang susi po dyan, para mangyari ang mga mabubuting bagay sa buhay po natin, mula sa ating pong Panginoon, we need to submit to God lahat ng bagay sa buhay po natin. Kaya sa umaga pong ito, ay gusto ko pong ipanalangin po ang bawat isa. Manalangin po tayo at isuko po natin sa Panginoon ang lahat ng bagay na meron po tayo sa atin pong Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, muli kami po ay lumalapit sa iyo at patuloy ko itinataas ang aking po mga kapatidan, Panginoon, na may mga pangangailangan po sa umaga pong ito, Panginoon. Sa araw na ito, sa panahong ito, Panginoon. Maging ang pangangailangan po na ipatungkol sa pinansyal. Thank you, God, because you said on your word, Panginoon, that you are our great provider, Panginoon. Salamat po. At sinasabit po namin sa iyo, Lord God, ang lahat ng aming po mga pangangailangan, Panginoon. Naniniwala kami na ikaw lang ang kayang tumugon sa lahat ng pangangailangan na meron po kami sa aming po mga buhay. Sa may mga karamdaman po, Panginoon, sinasabit po namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na ito na kung saan hinihiling po namin, O Diyos, ang iyong kagalingan, Panginoon, at kalakasan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat mula sa iyong kamatayan, Panginoon, sa pagtigis ng iyong dugo, sabi ng iyong salita, we are healed, Panginoon.
kami ay pinagaling mo, Panginoon, sa lahat ng anumang karamdaman na meron po kami. Lord God, salamat din po sapagkat naniniwala din po kami, Panginoon, na patungkol po sa mga bagay na nangyayari sa aming po mga buhay, ay ninanais mo, Panginoon, na kami ay magkaroon ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Lord, dalangin ko po ang iyong kapayapaan para sa aming po mga kapatid na dumadanas po ng mga pagsubok sa kanila po mga buhay. At sa oras na ito, Panginoon, salamat din po, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay ng aming pong buhay, Panginoon. Lord God, inihiling po namin, Panginoon, na pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng spirito ng karunungan at tunay na pagkakilala mula sa iyo, Panginoon. Lord, pagliwanagin mo ang aming pong mga kaisipan upang malaman po namin, Panginoon, ang aming pong inaasahan sa iyong pagkatawag po sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa taong ito, Panginoon, ay patuloy po namin mararanasan ang higit na pagpapala mo sa aming pong mga buhay, sampu ng aming pong buong pamilya. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagpapala at sa iyong kalooban sa aming pong mga buhay. Lord, turuan mo kami at tulungan mo kami, Panginoon, na lagi po naming ipasako, Panginoon, isubmit ang lahat-lahat ng bagay sa aming pong mga buhay. Maging ito ay patungkol sa pinansyal, material, spiritual, and even good health physically, Lord God. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw ang lahat ng tumutugon ng lahat ng pangangailangan po namin sa aming pong mga buhay. Thank you, God. We bless you, Lord God, and we praise you, Lord, in Jesus' name. Salamat po, O Diyos. Mga kapatid, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace, nothing missing, nothing broken, and nothing lacking. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo pong lahat. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Magandang umaga po Amen. sa ating pong lahat. Amen. Praise the Lord. And praise Praise God. God. Thank you Hallelujah. po. Have a blessed Sunday, everyone. God bless. Thank See you you next po. Sunday sa See ating you. mga face. Praise God.